bless you sa ating beloved singers. God bless you po mga minamahal sa inyong pinagkaloob. Ang mahal po yun po ang magbalik, siksik-liglig na umaapaw ng pagpapala. Hallelujah. Magmula sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Praise God. Ay tayo po idadako mga minamahal sa isa sa pinakamahalagang bahagi natin banalagawain. Sa gabing ito, praise God, tayo po tumayo magminapilang paggalang sa banal na salita ng ating pinakamamahal po ni Jesus na dadalhin po sa ating beloved ordained preacher, E-Boy Merly. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, everyone, mga beloved James, and brethren, and Dubai. Let's pray. Maging mahal, tayo samahan ng mahal ng Panginoon. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal ng Panginoon, kami po narito. Nagpapasalamat po kami sa iyong paggabay, patubay sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula pa lang sa simula, mahal ng Panginoon, patuloy namin na dama ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal ng Panginoon. Maraming salamat. Nakarating mo ang lahat ng aming mainman makapatiran, dala ang pag-iingat na nagbumula sa iyo. O Diyos, sa una talangin po ito ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, patuloy mo hipuin ang puso't isipan ng aming mahal makapatiran, lalo po kapiling naming may mga baguhan, may mga problema man sila karamdaman o Diyos, ito nawa maging pamamaraan na yung salita. Ano man nagbibigay hadlang daw at pag-alilangan, narito sama-sama namin sinasaway sa iyong pangalan daw, in the name of Jesus. Henderson Casalbermas, in the name of Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Mga mahal, we give the highest praise, honor, thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, in time private our loving God, and beloved children and godchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Po ay nagpapaabot po ng pagrespeto at paggalang po sa kanila. Mga mahal, we always remembering the present life teaching, beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, para po sa ating beloved Mamander, na kung saan na hindi po natin makalilimutan ang kanya mga ginurang turo at aral na siya pong iniwan sa atin. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At ganoon din po sa ating pong mga pinagpala, sa ating pong tagapangasiwa, sa lugar na ito, sa panguna ating beloved Mother Roller Fair, ating beloved co-preacher, maging sa mga kabalikat, mula maging mahal sa mga elder, sa ating mga beloved Pioneer Choir. Magandang gabi po sa inyo, maging mahal sa mga musician po natin, sa ating information, sister, maging mahal, pagpalain kayo ng ating pong mahal na Panginoon. At ngayon po, maging mahal, ganoon din po sa ating bisita, maging mahal, special po natin, maging mahal ating bisita, ating kamayan, beloved na ating ma'am, Sister Rosie Apico, mangin mahal, kayo po, praise the Lord. God bless you po, nakadalo po kayo. At ganoon din po, Sir Aduna Magbuhos, praise the Lord. From Philippines din yan, mangin mahal. Kundi po ako nagkakamali, sila po'y kamag-anak ng ating mga kapatiran from San Pablo, na kinat po sa akin kanina ating beloved Sir Irene, mangin mahal. At salamat po, kayo po ay nakadalo ngayon, mangin mahal. At dito ay inyong abalingkod na assign, mangin mahal, at praise God, hindi ko lang alam kung makakauwi pa ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. God bless you po, mga kapatid. At ihanda po natin ang ating mga Biblia, lalo na po sa ating mga baguhan. Ang panahon po natin ito ay panahon po na kikipag-ugnayan tayo. Sa isang bagay, kapag ang tao ay marami pong problema yan, may mahal, gusto niya, nag-iisa siya. Gusto niya, walang iisturbo sa kanya. Mangin mahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia, quiet time. Panahon na pakikinaig sa Diyos. Mangin mahal, ito po isang bagay na ginawa po ito ni Abraham. Isang good example si Abraham na lagi po nating sinasabi sa pulpitong ito. Quiet time. Ano po yung mga bagay na unang halimbawa na ginawa po ni Abraham sa Biblia? Naniniwala, sabi ako sa panahon na pakipagnaig natin sa Diyos, yan po yung sikrito na araw-araw na pamumuhay na tunay ng Kristiyano. Amen? Ang Kristiyanong hindi gumagawa nito, mga mahal, ito po yung nanlalamig sa panampalataya at tumatalikod ang kanyang puso sa Diyos. Sabagat hindi niya, mga mahal, pinananamikan yung worship. Hindi niya binibigyan ng importante, mga mahal, yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Napakagandang halimbawa, mga minmal, dito po sa Genesis chapter 19, kasi medyo marami pong versito, gusto pong ipaliwanag sa inyo na ang kalagahan na tayo po ay narito ngayon sa gabing ito.
At sa ating mga baguhan, kung kayo po'y may problema, may karamdaman kayo, hindi po kami ang maglulutas. Sa pamamagitan ng inyong pagsamba, sa pamamagitan ng ating pagdalo, lulutasin yan ng ating mahal na Panginoon. Okay, kindly po, mula po sa ating beloved brother Ronald. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Genesis, chapter 19, verse 27. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Mahal, isang bagay na napakaganda po ng isang halimbawa ni Abraham. And Abraham got up early in the morning to the place wherein they stood before the Lord. Siya po, mahal, ay sumampa ng maaga sa kanyang kinatatayuan, sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabagat ito po yung sikrito, mahal. Dahil ang diablo, yan po ay nagbibigay ng problema sa tao at kahirapan. Kaya sa pamamagitan na pakikipag-ugnayan ng mga Kristiyano sa Diyos, mahal, sa ating mahal na Panginoon, wala ka namang bagay na magtatagumpay ng mga problema sa buhay natin. Siya, mahal, ay bumangon ng maaga. Ito yung mabuting ugali ng mga tunay na anak ng Diyos. Hindi lamang tayo babangon dahil mayroon tayong trabaho, mahal. Unang bagay, bago natin gawin para sa ating personal, mahal, kausapin natin, mahal na Panginoon, sa araw na ito, ako'y mayroong lalakarin. Mahal na Panginoon, sa araw na ito, ako'y mag-uupisina. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Isang pagpapala sa bawat isa sa ating naririto. Yung gumising ka ng umaga na malakas ka, taglay mo yung wala kang sakit. Di ba? Maraming tao na hindi na po makapagdasal, hindi na po makapanalangin dahil sa kanilang karamdaman, dahil sa kanilang problema. Doon lang nila minsan naiisip na lumapit sa mahal ng Panginoon. Si Abraham, wala pong tinutukoy dito sa panahon niya na siya po'y may sakit. Kundi si Abraham, napakaganda po ng huwaran na kanyang ginawa. Isang sikrito na kanyang ginawa. Umaga pa lang, kanyang ginamit ang kanyang mga tuhod at lumuhod at itinaas ang kanyang kamay sa mahal na Panginoon. Praise God. Mayroon po tanging lugar na kung saan, ang sabi, tinatagpo niya ang Diyos na dapat ito'y magkakaroon din. At kaya nga po, mayroon po tayong lugar dito. May kanya-kanya po tayong tahanan na inuwian dito. Kahit sa ating mga kabayan, sa ating mga kapwa Pilipino. Pero tayo, mahal, sa lugar ng ating pinagdarausan, bumabayad tayo para lamang natin tagpuin dito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi po ng pangalawa na ating tinatalakay, tanging lugar kung saan tinatagpo niya ang Diyos. Dapat ganun din ang bawat Kristiyano sa bawat lugar na tayo po, mahal, ay nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Kaya Lord's Prayer pa lang na inaawit ng ating mga beloved finest choir na dama na natin yung pagluha, pag-iyak, kagalakan, yung pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Sabi po, ginagawa na ito araw-araw, hindi pa minsan-minsan lang. Hindi po kailangan lamang natin gustong manalangin, doon lang tayo magdarasal. Doon lang tayo manalangin. Si Abraham, hindi niya po ginawa ito na paminsan-minsan lang. Mga minmal, napakaliwanag po na sinasabi, ginawa ito araw-araw ni Abraham sa kanyang kinatatayuan. Sa manmandako siya nagtutungo. Tumayo siya sa harap ng Panginoon habang hinihintay niya na magsalita ang Diyos para sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Kaya yan po, kahit sino, mahal, kaya tinawag siyang Father our faith. Tinawag siyang Ama ng pananampalataya. Dahil hindi lamang siya po mapagbigay, hindi lamang sarili niya ang kanyang binigay sa mahal ng Panginoon, yung time. Ayaw niya may kakausap sa kanya kapag panahon po na nananambahan. Kapag panahon si Abraham na siya po ay tumatayo, ayaw niya na siya may iisturbo sa kanya. Kaya ang sabi ron si Abraham, ay nakatayo, mahal, at ginagawa niya hindi paminsan-minsan, inaantay niya hanggang magsalita sa kanya ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya mahal, ang sabi ng Biblia, magsilago tayo, but grow in grace and the knowledge. Magsilago daw tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, sa kaalaman. Paano tayo lalago?
Paano tayo magkakaroon ng sapat na nakakayanan na ating labanan ang tukso sa sanglibutang ito? Amen? Paano natin makakaya na labanan ang mundong itong makasalanan? Praise God. Maraming tao, mahal na nakita natin. Magagaling sila, malalakas sila. Pero kapag dating po ng problema sa kanilang pamilya, matinding kahirapan, sumusuko na po sila. May nakita po tayo, humahantong pa na sila po'y nagbibigti, nagpapakamatay. Dahil hindi nila kaya yung problema. Pero hindi nila alam may Diyos na naghihintay. Inihintay ka lang na manalangin, iniintay ka lang na lumuhod sa Kanya, iniintay ka lang na lumapit sa Kanya, mga mahal. Kaya nakakaawa yung mga kababayan natin. Mga bilang inyong balingkod sa aming nakakaharap na mga kababayan po natin kahit sa Pilipinas, mga official dyan, mga public servant dyan, may mga problema sila. Mga kapatid, kami habang kami nangangaral, nagtuturo tayo, sa iba-ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas natin. Bagamat sila'y naka-uniform, maktikas, titingnan mo sila. Kaya minsan lumalapit po sa amin, mga kapatid, ang sabi na, Sir, ang sabi nila, Brad, salamat po. Napakaganda po ng mensahe nyo. Lumalakas po yung loob namin. Katunayan, wala na po kami halos panahon. Sabi niya, magdasal. Dahil umaga pa lamang, wala na po kami nasa trabaho na para buhayin ng pamilya. Pero sa totoo lang po, lumbay na lumbay kami. Bakit? Wala po kaming panahon sa Diyos. Walang panahon po kami magdasal. Walang panahon kami magjamba. Mapalad po, sabi nga niya, napakaganda po nung ginagawa nyo na kahit sa andako, dinadala nyo, inilalapit nyo ang tao sa mga Panginoon. Sabi ko, alam nyo ba, yan po yung ginawa ng aming dearly beloved honorable pastor. Kaya sa aming iglesia, sa church na ito, makikita mo kahit mga kapatiran, pagod sila, yung iba nagtatravel ng malalayo. Hindi nila tinitingnan kung sila'y mamamasahe o magbabayad ng kanila pong pamasahe. Hindi nila tingnan yon. Ang nais nila, madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Dahil sa mundong ito, kahit anong dami ng salapi mo at wala sa iyong puso ang Espiritu ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. Kaya sabi ni Manginmahan, magsilago tayo, narito tayo, para yung ating pong mga katanungan sa ating mahal na Panginoon, panahon, ito ng ating pakikinaig sa Diyos. Quiet time, panahon ito ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi po ito panahon na nagkikintuhan na walang kabuluhan. Sabi nga po ng Biblia, mapalad siya sa araw ng pagpupuyat, sa araw ng pagtitipon na kanilang ginugunita ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Paanong bagay natin ginugunita? Yung pong patutuo natin dito. Yung ating po, ating gabing ito, yung pag-awit, yung patutuo natin, pinag-uusapan po natin ang dakilang kabutihan ng ating Diyos na buhay na ginawa niya sa atin. Sa ating baguhan, hindi po natin sila hinihimok, kundi ating ipinararating sa kanila. Kung may problema ka, kapatid, kung hindi mo na kaya, narito ang Jesus Miracle Crusade. Narito ang ating malapay, maging kayo po na sumusubaybay sa ating banal na gawain. Lalago, kung ikaw minsan ay nawawala ng pag-asa, sabi ng 2 Peter, chapter 3, verse 18. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus and the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sa Tagalog, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Manginmahal, ang buhay ng tao, kagaya ng ating nakikita sa harap, halaman. Amen. Ano po ang gagawin natin para lumago, sumariwa yung kanyang mga dahon? Para lumago ang halaman, kailangan niya ng hangin. Amen. Kailangan niya ng hangin, kailangan niya ng araw, init, mga minmahal. Kailangan ng ating pisikal na katawan, pakainin. Init, araw-araw, ehersisyo, kailangan din natin ng ating espiritual na buhay. Sabi roon, yung pagkain, hindi paminsan-minsan lang. Di ba? Kapag paminsan-minsan ka, makita mo yung tao, mahina yung kanyang katawan.
Kaya lagi sinasabi, kumain ka ng mabuti, di ba? Kumain ka ng masusustansya para maging malakas yung immune mo, yung physical na katawan natin. Hindi paminsan-minsan, kundi araw-araw, may mahal sa ating pamumuhay. Sa buhay natin, may gaya ng halaman. Kailangan niya, mga subukan mo, huwag mong diligin yan. Subukan mo, mga isang halaman, ikulong mo lang yan. Mga kahit siya po ay nakakulong, siya po ay malalanta dahil hindi siya nasisikatan ng araw. Hindi kumplito, mga mahal. Ang buhay natin ganun. Sa mundong ito, kinukumpara lang naman na kahit anong kasikatan mo, kahit anong galing mo, mga mahal, kapag wala sa iyo ang Diyos, bali wala ang lahat ng bagay. Iba di say, praise the Lord. Kagaya nung kinukwento ko, mga mahal, dalawang bata, mga mahal, sila po ay napakagaling tumugtog ng violin. Habang sila'y tumutugtog ng violin, milyon tao ang pumapalakpak sa kanya. Maraming humahanga sa batang ito sa pagtugtog, sa galing pagtugtog niya ng violin. Pero ang bata, hinanap niya. Hindi siya nasiyahan. Hinanap niya yung kanyang maestro, yung nagturo sa kanya. At nung makita niya, doon siya nasiyahan ng todo, sapagkat utang na loob niya yung talento na kanyang nakamtan. Ganon din po sa buhay natin. Kaya sabi ng Biblia, mga mahal, tayo ay tinawag na mahal ng Panginoon sa Kanya, mga mahal, sa iba-ibang pamamaraan. Maraming karamdaman, maraming problema sa atin. Mga mahal, inyo, tinawag niya ang balingkod sa pamagitan ng bisyo. Yung iba, tinawag sa pamamagitan ng problema. Yung iba, mga mahal, tinawag dahil hopeless na po sila. Marami sa ating mga testimony, broken family. Nawasak na yung pamilya dahil yung kanyang mister napakaraming bisyo. Nawasak na yung buhay, yung babae, magpakamatay na. Di ba? Mga mahal, paano ang panahon natin ito? Kung walang church, kaya mapalad po tayo sa bawat lugar, mga mahal. Sabi nga ng isang mga mahal in-interview, may mahal isang Pilipino, sabi niya, pumunta po ako sa bansang yun, wala akong masimbahan. Humahanap ako kahit, sabi niya, kahit anong simbahan, sisimba ako, wala akong masimbahan. Lungkot na lungkot siya. So, ibig sabihin, hahanapin ng tao ang Diyos, darating ang panahon. Kaya ngayon, hanggat narito pa yung church, hanggat may nagpapaalaala pa sa atin, hanggat may nagtuturo sa atin, mahalin po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil ito'y higit pa sa lantay na ginto, higit pa sa beryante, higit pa sa ating inaasam, mga mahal, ito yung tunay na kayamanan. Kaya ang buhay, ang pagkain, mga mahal, lagi po natin ginagawa. Kaya kahit tayo napapagod, di ba? Araw-araw, bukod po yung mga worker, nagpupuri, araw-araw, 3 times a week tayo nagsasamba, mga mahal, galing sa trabaho. Bakit doon na naman po yung ating pagsisikap? Dahil ito'y ginagawa nating tagpuan dito, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo baling bumayad ng mahal sa isang lugar, pero hindi kayang bayaran ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say amen. Yan ang sinasabi ng ating beloved friends in the Lord. Kaya my voice shall thou hear in the morning, O Lord. Sabi niya, napakagandang bagay. Ito ba'y nagagawa natin? Mga mahal, baka nagagawa natin dahil may kailangan lang tayo sa Diyos. Dahil ginagawa nating manalangin, dahil may nais lang tayo sa mahal na Panginoon. Psalms 5, verse 3. In the book of Psalms, chapter 5, verse 3, my voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct my prayer unto thee and will look up. Sa wikang Tagalog, O Panginoon, sa kinaumagahay, didingin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking pandalangin sa iyo at magbabantay ako. Amen. Everybody say amen. Mangimal dito sa verse na ito, maiyak ka eh. Dahil ito yung buhay ng isang tunay na mahal na umiibig sa mahal na Panginoon. My voice shall thou hear in the morning, O Lord, and the morning I will direct my prayer unto thee, and will look up. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Saan natin ititingin? Sa problema? Bakit ang tao, mahal, minsan yung matinding depression, may nagpapakamatay dyan, napakarami. Hindi lamang sa bansa natin, magi sa iba-ibang bansa. Sa depression, mahal. Dahil, mahal, hindi sa kayamanan. Kapag ang tao na-depress at hindi ng problema, yan yung taktika ng demonyo eh. Yun yung taktika ng kaaway ng Diyos. Wasakin ang buhay ng tao.
Mangin mahal, kaya ang sabi ni David, mangin mahal, sa kinaumagahan ay didinggin ang aking tinig. Kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin. Ayusin po natin yung prayer natin. Prayer unto thee, I will look up. Tingnan po natin sino sasaklulo sa atin sa panahon na tayo may problema. Sa panahon na tayo may karamdaman. Kaya mangin mahal tayo, kayo mga OFW dito, mga kapatid natin nagtatrabaho kayo. Grabe ang pag-ibig na mahal ng Panginoon. Mangin mahal, hindi kami pumunta rito para maghanap buhay. Kung ano yung ginagawa namin sa Pinas sa Sambahan, yun ang ginagawa natin dito. Yun yung pag-ibig ng ating beloved praise in the Lord. Amen? Dahil hindi naman ninyo kayang gampanan yung ginagampanan ng isang mga manggagawa. Umaga pa lang, magpuri tayo, hindi sapat. Dahil may pasok kayo, may trabaho kayo. Sa evening, mangin mahal, siyempre pagod kayo, magpapahinga rin kayo. Kaya, mangin mahal, ang buhay, narito ang mga manggagawa, gaya ni Abraham, umaga pa lang, siya'y nakaluhod, nananalangin sa Diyos para sa kanya nasakupan. Yun ang ginawa ng ating beloved praise in the Lord. Kaya, mangin mahal, hindi mahalaga yung salapi. Yung ginagasta natin sa church, mangin mahal, sabi nga, wala tayong madadahilan. Wala tayong maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise God. Hindi lang sa umaga mananalangin, ha? Ang mahal na Panginoon, kundi nanalangin rin siya ng buong gabi. Di ba? Hindi lang sa umaga, kundi sabi ng Luke chapter 6, verse 12, mangin mahal, nangyari ng araw na ito po ay ating basahin. Praise the Lord from the book of Luke chapter 6 verse 12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mangimal, ngayon di ba Friday? Lagi namin sinasabi, kapag Friday, mangimal talaga nag-uumpisa tayo sa Pilipinas sa ating sambahan doon, 8:30 hanggang 5 ng umaga. Di ba gabi? Wala pong nakakagawa niyan sa buong iglesia. Yan po itinuro yung sikrito ba para hindi tayo maging talunan ng kahirapan, talunan ng problema. Napakaliwanag po, and came to pass, and this day, that went unto him on the mountain, the prayer that continue in all night in prayer to God. Say amen. Magiman ang sabi roon, magdamag siya nanatili sa panalangin. Magdamag na ginagawa yan, mangin mahal. Iniluhod niya yung kanyang mga tuhod, mangin mahal. At ng araw na ito, mangin mahal, sa bundok pa. Maganda nga po yung ating pwesto. Bakit? Tiles napakalinis. Amen. Air condition, mangin mahal. Sabi dito, ang mahal na Panginoon magdamag, mangin mahal, sa bundok, nadoon lahat ng uri ng hayop. Nadoon lahat uri ng kaaway, pero hindi natinag, mahal na Panginoon, sa pananalangin. Dahil sabi nga po, mangin mahal, quiet time. Panahon na kikipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. Kapanahon kapag tayo'y nananambahan, mangin mahal, kinakausap natin ang mahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Kumbaga, isinusurrender natin sa Kanya yung hindi na natin kaya. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Ay ako mawalay sa iyo. Ay ako mabackslide sa iyo. Mahal na Panginoon, nababatid mo yung puso ko. Kaya mangin mahal, tayo narito, mangin mahal. Walang bagay na kahirapan o problema na hindi kaya niyang lutasin sa buhay nating mga mananampalataya. Layunin na pakikipanaig natin sa Diyos. Ang pangunahing layunin na ito, yung pakikisama sa Diyos, hinahangad niya ng ating pakikidigma sa ating pananampalataya. Higit sa ating mangin mahal, paghahangad nito, nais ang Diyos na sambahin siya. Ang sabi rito, araw-araw, hinahanap yan ng mahal na Panginoon pala. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya wag po tayong katamaran po natin yan. Amen? Hindi po natin ito pinangpapaguran. Sa trabaho, pwede kang mag-retire. Sa eskwela, kung ayaw mo na, kung napasok ka, pwede kang magpahinga dyan sa iyong ginagawa. Pero yung ating kapag-ugnayan sa mahal na Panginoon, ito ay walang bakasyon. Ito po yung paglilingkod natin, mangin mahal, dito sa lupa, walang graduation. Amen. Sa pag-aaral mo, pwede ka mag-graduate 10 taon, pwede kang maging abogado, pwede kang maging doktor, mangin mahal, pwede kang maging astronaut, pwede kang maging scientist,
sa atin, mas higit tayo sa kanilang karunungan. Bakit? Hanggang ngayon nag-aaral tayo, walang graduation. Ang graduate natin yung rapture. Bubukas ang langit, kukunin niya yung gabit araw, ay nananalangin yung mga mananampalataya. Di ba? Sa company, pwede ka mag-retiro. Amen. Sa gobyerno, kapag 60 ka na, mangin mahal, iba, 50 pa lang, nagre-retiro na. Mangin mahal. Tayo, mangin mahal, hindi ganon. Dahil ang ating pakikinaig, ang ating pakikipag-ugnayan sa malapit hanggang sa kanyang pagbabalik. Maraming tao pa ang nakakailangan na nais mailapit natin sa gawaing ito. Kaya nakikita kung gaano, mangin mahal, nagnanais yung ating sa isang magkasintahan, di ba? Kapag magkasintahan, mangin mahal, yung first love, laging gusto nila magkasama sila. Ayaw maghiwalay kapag naglalakad, naka-holding hands, di ba? Lagi magkahawa kamay. Praise God. First love. Mangin mahal, lagi tayo, iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Kapag lagi tayo nakakapit sa Kanya, kahit may problema ka, huwag kang bibitiw. Mangin mahal, dahil ang mahal na Panginoon, nakikita niya, nababasa niya yung nais niya, yung puso, yung isipan mo, nababasa at nakikita ng ating mahal na Panginoon. Na ikalawang layunin, maaari tayo magkaroon ng kalakasan para sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Minsan kahit matagal ka na, dumaranas na nagkikwestiyon ka, dumaranas na nagtatanong ka, mangin mahal, dahil wala tayong makausap di ba? Mangin mahal, yung iba dinadaan na sa hindi pagsamba. Hindi na dadalo dahil iniisip nila sila'y binigo ng mahal na Panginoon. Iniisip nila, mangin mahal, bakit ganun, mahal na Panginoon? Huwag po tayo mag-isip ng ganun. Kailanman hindi nagkakait ang ating dakilang Diyos. Kailanman hindi niya tayo pinagkakaitan para sa atin. Mangin mahal, tinitingnan at sinusubok naman ng Panginoon lamang kung gaano tayo katapat sa Kanya. Gaano tayo magpapahalaga sa tungkulin natin sa mahal ng Panginoon. Pakikibaka natin ito ay hindi sa laman, sabi na Ephesians chapter 6, verse 12, kapatid. Amen. Praise the Lord. In the book of Ephesians, chapter 6, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dito po sa wikang Tagalog, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol ng Espiritu, ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating manapayang pampaalis, maging mahal ng tayo inaantok. For we still not against flesh and the blood, but against principalities, against power, against the roles of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in the hell places. Napakaliwanag po, maging mahal. Yung ating pakikibaka daw na ito ay laban sa laman. Hindi laban sa laman at dugo, kundi sa pamunuan, kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman. Ano po yung namamahala ng kadiliman? Ito po yung kanyang ginagawa, niwawasak niya ang buhay ng tao. Di ba? Bakit ang tao nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon ng pagwasak sa buhay nila? Mangin mahal, para sila'y maging against God. O isipin ng tao, bakit ako nagkaganito, Panginoon, napakarami naman pwede, bakit sa akin lahat? Tandaan mo, mangin mahal, hindi po nagbibigay ang Diyos ng kahirapan. Hindi nagbibigay siya ng sakit. Ang nais niya, sabi nga siya ay pumunta rito sa lupa upang ang tao'y kanyang tubusin at tayo iligtas. Bigyan tayo ng mapayapang buhay. Kaya sikapin mo, bilang mananampalataya naman tayo, sabi rito, sikapin mong maging gising ka. Gising ka na gising yung diwa mo kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Mangiman, minsan may panahon bilang mangaral. Kami sa gabi, mangimahal, minsan umaga na, hindi mo na malayan, mga kapatid, kagaya kagabi habang ako'y naggagawa ng topic, mayroon na aking ipipreach, di ko alam, alas 3:15 na pala, manginmahal. Di mo maramdaman. Manginmahal, dahil habang binabasa mo, manginmahal, yung pag-aaral ng salita ng mahal ng Panginoon, manginmahal, hindi ka antukin kasi alive yung ating espiritu, manginmahal, di ba? Manginmahal, dahil ating pong binabasa ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga nito ng buhay nating mga mananampalataya. Kaya ang sabi ng Psalms 46 verse 10, kayo ay magsitigil kailanman.
ninyo na ako ang Diyos. Sabi rito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Psalms, chapter 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Sa Tagalog. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo ako. Ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mainmal sa ating pagsamba, sa ating pakikinig. O pagbabasa ng Biblia, kalimutan mo yung mga bagay sa buhay natin na minsan makakaabala sa iyo. Makakaabala sa iyo, mangin mahal, yung pakikinig ng salita ng Diyos, maging cellphone, at kung ano pa man, na minsan naging abala yan sa buhay spiritual natin. Kaya nga may quiet time eh. May panahon, yung oras na hinihingi sa atin na malapoy, napakaigsi lamang, di ba? Napakaigsi lamang ng panahon na ating ilalaan sa malapoy kumpara sa mga oras at araw ng ating pagtatrabaho ng ating ginagawa. Sa pagsusulat, mga mahal, sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, be still it know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. May napakaliwanag po, ako ay magbubunyi sa gitna ng mga bansa, magbubunyi sa lupa. So ibig sabihin, darating, mga mahal, sabi ng mahal na Panginoon, ang katapusan ng sanglibutan. Ang lahat na nagtitiwala sa Kanya, ang lahat, mga mahal, na mga tao na naglingkod sa Kanya, magbubunyi. Ibig sabihin, magtatagumpay. Yan ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Sila ay kanin sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Job chapter 2, verse 14. Kaya po, sunod na talata. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Job, chapter 2, verse 13. Hallelujah, praise the Lord. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Sa Tagalog po, sa gayoy nakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi. At walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Amen. Amen. Makimahal, nung panahon po dito sa Job chapter 2, verse 13, sabi roon, makimahal ha, sila po ay 7 araw, wala po nagsalita mi isa. Diba? Nakita nila, makimahal, yung ginawa ng ating mahal na Panginoon kung paano, makimahal, yung nag-suffer, yung kahirapan, yung trials. Makimahal, walang nagsalita, walang umagainst, kundi nagkaisa sila. So they sit down with him upon the ground, the 7th day, the 7th night, and none speak the word unto him, for they saw his grief was very great. Mangin mahal, napakaganda nito. Wala sa kanila ni ang bagay nagsalita, sa kanila nakita nila ang paghihirap at totoong malaki. Mangin mahal. Kaya po ating pong ginugunita eh. Tayo nagkakaroon tayo kapag tayo nagpupuri sa mga Panginoon, mangin mahal, sinong ating tinataasan ng kamay? Ang Diyos sa langit. Amen. Ginugunita nina, mangin mahal natin ang mabuting bagay na tayo ay tinawag niya sa gawaing ito. Amen. Praise God. Kaya ang panalangin ng inyong pakikinaig sa Diyos ay napakahalaga. Kaya sikapin mo sa iyong panalangin yung 4 na pangunahing bagay. Mga mahal, unang-una, adoration, pagsamba, pagbibigay ng papuri, pagwalhati sa Diyos. Magi sa ating mga sarili, mga mahal, magsiparito kayo, magsisamba kayo, nakayukod, sabi po ng Sounds, talon po natin, Sounds 95, verse 6, mga mahal, dito po sa aklat po ng Sounds, chapter 95, verse 6. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 95, verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. O magsiparito kayo, tayo'y magsimba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Amen. Everybody say amen. Praise the Lord. Diba kinakanta natin, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Mangin mahal, magsiparito tayo. Narito tayo ngayon.
magsisamba, magsiyukod tayong nakasiluhod. Kaya lumuluhod tayo, biblical po ito. Sa harap ng Panginoon, sabagat siya ang lumalang sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya't Manginmahal, ito yung, sabi nga po, confession, yung Manginmahal, yung ating pagpapahayag ng ating kasalanan, pagsisisi, pagtalikod sa lahat na nagawang kasalanan. Manginmahal, tayo po ay laging fresh. Amen? Lagi nating isinusurrender sa mahal na Panginoon yung ating sarili. Sabagat ito ang nais ng ating dakilang Diyos. Kaya sa gabing ito, kung tayo po, Manginmahal, minsan may pagnanais, nais nating pagpanain, Manginmahal. Kaya po, unang-una, sabi ng ating manapay doon sa babaeng may sakit, pinagaling ka. Magsisi ka, pinatawad ko na ang iyong kasalanan at pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun po ay napakahalaga. Sabi nga po ng Sounds, laktang po tayo, 32 verse 5, Manginmahal, yung pagsisisi, acknowledge my sin unto thee. Napaka-importante nito. Amen. Praise the Lord. In the book of Psalms, chapter 32, verse 5. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Dito po sa wikang Tagalog, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon. Yes, amen. At iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord, mga Manginmahal, mga kapatid. Acknowledge my sin unto thee, in my iniquity have I not had and said. I will confess my transgression unto the Lord, thou forgive iniquity in my sin. Sila. Manginmahal, ating kilalanin ang kasalanan sa inyo ng aking kasamaan ay hindi ikukubli. Hindi natin ikukubli at sinasabi ng aking ipapahayag ang pagsalangsang sa Panginoon at patatawarin ang kasamaan Manginmahal ang ating kasalanan. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Thanksgiving, sabi noon, magpasalamat tayo sa Kanya, anumang bagay, sa lahat ng bagay o kagalakan, Manginmahal. Ito man po ay trials. Ito man po ay kabiguan. Sabi ng Biblia, may magpasalamat tayo, ipasalamatan pa rin natin ang ating mahal na Panginoon, Manginmahal. Malakas tayo, amen. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Manginmahal, yan ang gawin mo. Bagkus ikay mabalisa, bagkus minsan magmurmur tayo, may marami tayong question. Ito ang gawin natin. Yung utos ng mahal na Panginoon sa Ephesians chapter 4, verse 6. Kailan? Praise the Lord. Hallelujah. The Epistle of St. Paul to the Philippians, chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan ng sa Diyos. Hindi ba? Sino po ang may kahilingan sa mahal na Panginoon? Taas po yung kamay. Amen. Kayo na po ang nakakaalam niyan. Yung faith, yung pananampalataya natin, be careful for nothing but everything by prayer and supplication. Manginmahal with thanksgiving. Magpasalamat daw tayo, let your request. O Manginmahal, gawin po natin, be made known unto God. Manginmahal, ngayon, ipakilala mo, i-request mo sa mahal na Panginoon, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para hindi niya abutin ang ating mga dasal, ang ating mga panalangin. Manginmahal, hindi bingi ang ating mahal na Panginoon para hindi Kanya pakinggan, Manginmahal. Kaya yan ang sabi, supplication, paghingi, pagsasabi, Manginmahal na kahilingan at daing. Yan ang nais, Manginmahal, ninanais ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya, una-una sa lahat ng mga bagay, inaaralan ko kayo. Ano ang sabi? Na manalangin. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1, Manginmahal ko. Yan po. Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 Timothy chapter 2, verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Amen. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko ang manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat
na patungkol sa lahat ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Maging yung mga tao na umuusig sa iyo, huwag mong awayin. Amen ba? Kahit yung mga trials na dumarating sa iyo, maging mahal sabi ng Biblia, pasalamatan natin yan sa mahal na Panginoon. Kaya ba natin pasalamatan ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Sa maging mahal ay exhort, therefore, that first in all supplication, prayer, intercession, and giving of thanks be made for men. Maging mahal, mananalangin tayo, mamagitan, magpasalamat sa Kanya patungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa lahat ng mga bagay ng ating kinakaharap, Mahal Panginoon, nais ko po na malutas ang problema ko. Anong gagawin natin? Sumamba ka, magpuri ka, makiisa ka, narito tayo sa panahon ng pagsamba natin sa Mahal na Panginoon. Yung pasan na hindi mo na kaya, paglabas mo ng pastoral, paglabas mo ng sambahan, wala ka ng pasan. Amen. Binawi, tinanggal na ng Mahal na Panginoon. Yung puso natin sasaya, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng kaligayahan. Yan po yung tunay na pangako ng Mahal na Panginoon sa bawat tumatalima, sa bawat sumasampalataya sa salita ng ating Mahal na Panginoon. Naranas po natin yan. Magimal napakarami makikita po natin sa ating mga kababayan. May bawat lugar na napupuntahan kami, Mahal. Halos isang pamilya mawasak na mag-away-away sila. Hindi nila naunawaan, niwawasak sila ng diablo. Subalit nung dumating ang gawain ganito ng pagsamba ng Jesus Miracle Crusade, doon nila naunawaan, mga mahal, importante pala na isurrender ng tao ang kanilang sarili, lalo na sa mga Kristiyano. Ang paglilingkod sa ating Mahal na Panginoon, ito'y totoo. Everybody say amen. Tayo po ito mayong awitan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Sa ating buhay, mga mahal, gaya ng ating pinag-aralan sa gabing ito. Praise God. Panahon at pakikinaig natin sa Diyos. Quiet time. Tayo nakikipag-usap. Hinaharap po natin sa lugar na tayo nagkakasamba, nagkakatipon. Narito, lagi ang banal na presensya ng Mahal na Panginoon. Sa ating pong baguhan, inaanyayahan po namin kayo, kapatid. Kayo po'y pinagpala ng Mahal na Diyos at kayo po'y nakapiling po namin. Paki-assist lang po sila. Doon po, huwag po kayo maya, upang kayo po'y ipanalangin namin sa harapan ng ating Mahal na Panginoon. Tayo lang po, nakatayo lang po. Habang umaawit tayo, si Jesus lamang ang sasambahin. Siya'y makapangyarihan sa langit. Hallelujah, handang tumugon sa inyong mga prayer. Habang umaawit tayo sa Mahal na Panginoon. Hallelujah. Si Jesus lamang ang sasambahin. Araw at gabi ko siya pupurihin. Sa langang daan at buhay na walang hanggan. Utos niya'y sundin at mahalin. Si Jesus lamang ang sasambahin. Hallelujah! Araw at gabi ko siya pupurihin. Hallelujah! Hallelujah! Ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Utos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala.
buong buhay ko ay alay sa Kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hiningan sa Kanyang pagbabalik. Hallelujah! Jesus ang lamang. Sabi po rito, siya lang ating sasambahin. Araw at gabi. Araw at gabi. Kung siya pupurihin. Hallelujah. Siya lang ang handaan. At buhay na wala hanggan. Hallelujah. Puso'y sindi at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinapala Hallelujah. sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking darama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat maiingat sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat. Misa na pa. Hallelujah. Ako'y pinili niya. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking darama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niya. Yes, amen. Bakit ba? Bago po tayo magpapatuloy, narito po ang ating mga baguhan. Kayo po ay pinagpala ng malang Panginoon sa gabing ito. Maraming nating kapwa Pilipino na narito sa Dubai, pero kayo ay chosen. Narito kayo sa gawain ng malang Panginoon. Yan po mga naka-uniform niya ay kagaya nyo dati. May mga problema. Walang kapayapaan. Subalit ang matagpo nila, ang gawain ito. Lubos silang pinagpala ng mahal na Panginoon. Manginmahal, may 4 na susi po ng kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit. Nagpapahayag bilang isang tao upang magdusa namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At mabubuhay na maguli upang patunayan na siya ay nag-iisang Diyos at walang iba na pinakamamahal na ating mahal na Panginoon. Pananampalataya, Hebreo 11:6. Sumampalataya tayo sa Kanya, sabagat ang lumalapit sa Kanya, sumampalataya may Diyos at siya tagapagbigay ganti. Sa Kanya ay nagsisihanap. Pangalawa po, mahal, yung pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng mga iyong kasalanan, iwanan ang makasalanang buhay, hindi mo na kailangan balikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon ang nais mo na totoong nagbago upang maging banal, matuwid, tutulungan Kanya sa iyong pangangailangan
maging sa inyong pong karamdaman at sa inyong pong problema. Pangatlo po, mga mahal, repent, be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin. You shall receive gift of the Holy Ghost. Mga mahal, ang tao ay binabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus para patuloy mapatawad ang kanyang kasalanan. Mga mahal, pang-apat po, ito po yung kapayapaan. Ang Panginoon ay nagbabautismo sa iyo sa kanyang banal na Espiritu, takdang panahon habang ikaw ay nagpapatuloy na dadalaw sa Jesus Miracles sa paglilingkod dito, magkakaroon ka po ng peace of mind, kagalakan, nagmumula sa mga Panginoon. Itaas niyo po inyong dalawang kamay sa ating pong bisita. Sumunod po kayo sa prayer sa gabing ito. Mangin mahal, sabihin niyo po aking babanggitin. Mahal na Panginoon, ako po ay narito siyang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan upang ako po ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po ay manalangin para po sa inyo, mga mahal, upang lubos na kayo po ay maging ganap at kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Po isa dakilan naming mapagpalang Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus, narito po ang aming pong mga baguhan, Panginoon, tumanggap sa iyo, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor. Patuloy po, Panginoon, hallelujah, kami nagpapasalamat sabagat patuloy po kayo nagdarako, Panginoon, aming makababayan upang ilapit sa iyong banal na gawain. Ito na ang pasimula na aklang paglilingkod sa iyo, isulat aklang pangalan sa aklat ng buhay, sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Baba po ang kamay, mga mahal, sa ating po mga kabayan. Welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade. May time po kayo tomorrow, mga mahal. Hindi pala, Sabado pa lang. Sunday, mga mahal, dalo po kayo rito. May man sa ating banal na gawain, 7 a.m., mga mahal, hanggang 12 parang po naman ang ating banal na gawain para lubos kayo pagpalain ng mahal ng Panginoon. Praise God. Mamaya po, ipagpuri namin kayo after po ng ating closing. Balik po kayo sa upuan. God bless you so much po. May mahal, awit po tayo sa mahal ng Panginoon. Mga kapatid, sabi po ng ating inawit, tayo kanyang pinili mula sa sanglibutan. Sa buhay natin, mga mahal, siya lang aking pupurihin. Purihin natin ang Diyos, mga mahal. Tuwan natin ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Sa ako'y maglilingkod for revival, Lord God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ba ng Panginoon? Ang ginawa. Thank you, there is Jesus. Revival, Lord God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ang buong buhay ko ay alay sa Kanya. Revival Lord. Ng buong katapatan. Hallelujah. Jesus. Revival Lord. Revival Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Artarcol, mga mahal, sa ating papuring awitin. Ngayon po sa gabing ito, sa lahat po ng ating mga kapiling na mga kapatiran, maging sa ating po mga baguhan. Mga mahal, tandaan po natin, narito po kayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Bakit kami po ay narito at nagtsatsaga, mga mahal, tinanggap namin ang salita ng Diyos na libre sa buhay namin. Binabahagi namin ito saan man dako. Sa bawat bansa, sa bawat lugar. Maraming taong nawala ng direksyon ng buhay. Pero nung napunta sila sa ating gawain, sa Jesus Miracle Crusade, nagkaroon sila ng peace of mind. Nagkaroon sila ng kapayapaan. Mangin mahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Taas po inyong mga kamay. Mangin mahalaman tayo po'y nadyan sa inyong kinalalagyan. Ano man po ang mga problema natin, mga tagnay na karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po ng Ama sa Langit, makapangyarihan sa lahat sa unat dalangin po ng aming beloved na Paul Pastor, ang iyong huling propeta, mahal na Panginoon, beloved Evangelist Waldo Israel Almeida, and beloved children. Sa lahat ng aming makapatira sa lugar na ito ng Dubai, mahal na Panginoon, mag-isa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Pujira, lahat ng makapatira namin na patuloy nakikiisa, anuman po ang mataglay, makaramdaman, mga problema sa buhay, sa kanilang hanap buhay, pagpalain mo po, Diyos, mag-isa aming mga baguhan na kapiling sa gabing ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Anuman po ang kanilang mga pre-requisite, pagkalmo po sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah. Katugunan panalangin sa iyong pangalan, we pray in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. May naman bilang po ito kontak, yung pong kaliway kamay, ipatong nyo po sa parte ng inyong karamdaman. Ano po? At kung may problema po kayo, mga mahal, dalawang kamay itaas, may mahal, tapos yung kanang kamay, ikasot nyo sa inyong ulo, demonyo ng mga panghihina, demonyo ng mga karamdaman na yan, mga doubt, pag-alilangan, problems, besord, in the name of Jesus. Isipin natin na mahal na pastor naglihans. Mahal na Panginoon, sa aming mga mahal, makapatiran sa gabing ito, sinasabay po namin lahat ng uri nagbibigay ng karamdaman, makahirapan daw, devil cast out in the name of Jesus. Cancer, gumaling ka, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Hindrances, doubt, cast out in the name of Jesus, Lord God. In Jesus' name, God, and believe, cast out in the name of Jesus. Lahat ng gawa na kaaway, mga problem, mga karamdaman sa in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo natin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 3 times jump, Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Mangin mahal, maging dyan po sa mga webcast viewers natin, nakasabay po natin sa pagjamba. Sabi mo natin, hallelujah, 3 times jump, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you so much po sa inyo lahat. Pagpalain po kay lahat ang ating po Panginoon, mangin mahal, mga kapatid, sa malapan ni Kristo. We God bless you so much po, mangin mahal. Ganon din po sa ating baguhan, mangin mahal, sa ating pong kapiling natin, kamag-anak na ating mga kapatid from Philippines, sa dako na Laguna, San Pablo. Mangin mahal, doon na magbuhos, Rosia Apico, God bless you po. At sana po kayo makadalo at pagpipray po namin kayo mamaya bago kayo umuwi. Mangin mahal, at kung kayo po nais magpa-counsel, pwede po kayo lumapit sa inyong balingkod, sa ating mga ka-preacher na kasama. Beloved ko preacher, beloved Brother Rolly refer sa kanya pong announcement para po sa ating mga banal na gawain. God bless you all. We love you so much. There is Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved mga ngaral. Sa ating pong beloved order preacher, Aboy Merly, sa pagdala po ng banal na mensahe sa gabing itong mga minamahal at ating pong napag-aralan at ating pong po'y naging pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Praise God. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanya pong banal na salita na ating pong napag-aralan. Mga minamahal, tunay na tayo po'y lubos na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos sa matagumpay nating banal gawain sa gabing ito. Mga minamahal, tayo po'y sinamahan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y uuwi na tayo po'y busog na busog, mga minamahal, sa banal na salita ng ating dakilang Diyos at sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At sa ating pong mahal na bisita na tumanggap po sa ating pong mahal na Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami po ay nakahanda na kayo po ay aming pong mapaglingkuran sapagkat napakalaga po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. After po ng ating pong banal na gawain, kung nais niyo po na kayo po ay magpabautismo, at iyan po ay ating pong maisasagawa sa dako po ng pastoral house. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah.